Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Sa umagang ito, ang ating pangumagang debosyon ay nasa aklat ng Pangalawang Pedro, Kabanata 2. Narito si Pastor Jason upang magbahagi sa atin salita ng Diyos. Kahapon, sinasabi ni Pastor Joshua na sa pamamagitan ng pananampalataya, magkaroon tayo ng pagnanasa na malaman ang kapangyarihan ng Panginoon. Kapag ginawa natin ito, kapag hindi natin ginawa ito, tayo'y mapapasama at susundin natin ang mga huwad na guro. Madadala tayo ng kanilang katuruan. Ito ang sinasabi ng 2 kabanata. Kaya pinamagatan ko ito na wag nating sundan ang mga huwad ng mga guro. Ang mga huwad na propeta at ang kasakiman. Bakit sinusunod ng mga tao ang huwad ng mga guro, mga propeta dahil sa meron silang kasakiman sa kanilang mga puso at ang kanilang mga sinasabi ay ito'y kanilang sinusunod. So, kung ikaw ay susunod sa kanila, ikaw ay mapapasama. At babagsak ka sa kasamaan. Ito ang sinasabi dito. Unang taludtod. Nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na huwad na guro. So dito, makikita natin na ang focus ay sa mga huwad na propeta. At sa mga huwad na guro. So dito sinasabi niya ang patungkol sa mga huwad na guro at sa mga huwad na propeta. At sinasabi niya dito na merong lilitaw sa Israel na mga huwad na propeta. Ngayon tinatawag na sila na may darating din sa gitna ninyo na huwad na guro. At lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapamakan, pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itinakwil, kaya di magtatagal at sila ay mapapahamak. So dito, lihim ang kanilang pagtuturo ng mga maling aral. At kagaya ng sinabi sa huling taludtod ng unang kabanata, sapagkat napapahayag ng propeta, higit sa lahat maunawaan ninyong walang makapapaliwanag sa alimang propesiya sa kasulatan sa kanyang sariling kakayahan. So, ang mga huwad na propeta ay magtuturo ng mga maling aral. So, anong mga maling aral na ito? Sa original na text, ito ay church. So, espesyal na kanilang pinipili ang isang katuruan. At ang ibig sabihin doon na pinili nila ang isang partikular na katuruan upang dalhin sa kapahamakan ng iba. Ang pagpili nito, ibig sabihin na itinatakwil mo ang ibang katuruan at dito nagkakaroon ng paghati-hati. Bakit gagawin mo ito? Bakit gagawin mo na magtuturo ka ng ibang katuruan? Walang sino mang gustong tawaging huwad na propeta. At walang sino mang gustong tawagin na maging huwad na guro. Wala. Sa pag-aaral, sa simula, sila ay nasa katotohanan. Sila ay totoo. Dahil kung ikaw ay maniniwala sa kanila, ay ikaw ay nahikayat.
Bakit ka nahikayat? Dahil ang mga huwad na guro ay magaling magturo. So sa original sila ay totoong mga propeta, sila ay mga totoong guro, ngunit sila ay napapariwara, napasama. Sila ay lumiko. At makikita natin dito ang landas kung saan sila nahulog. Kung bakit sila nagtuturo ng maling aral. Dahil sa meron silang intensyon, at ito ang ating tatalakayin. Taludtod 2, at marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito pati ang mga katotohanan ay maparatangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matamis na pananalita. So ang mga maling katuruan, dahil sa kanilang kasakiman, kaya nga sinunod nila ang kanilang sariling kahalayan. At ginawa nila itong tama para magkaroon ng sense ang kanilang mga ginagawa. Katulad ng gusto mong suntukin ang isa, ngunit kung paano mo ito pinaglaban na para bang ito ay pagganti mo lamang. So ito ang mga maling aral. So sasabihin ko sa inyo ang mga rason. Ang katuruan nila na ang katawan at ang kaluluwa ay magkahiwalay. Kung magiging masama ang iyong katawan, maliligtas ang iyong kaluluwa. So wag tayong malito dito kasi ang binabahagi ko ang konsepto ng mga maling aral. So ito ang kanilang mga sinasabi na para bang ito ay ang katotohanan. Kaya nga dito ay nahikayat nila na magpakalulong sa kanilang sariling mga kagustuhan ng laman. Bago ko nakilala si Jesus, interesado din ako sa ibang mga reliyon. Nung ako ay nasa Taiwan, pumunta ako sa isang templo upang makinig sa isang Buddhist na guro. At siya'y sumuot ng isang magarang kasuotan. At inisip ko, bakit siya nagdamit ng ganito? Ibang-iba sa ibang mga Buddhist. So tinanong ko siya, sinabi niya, nagsuot ako ng ganito kagarang kasuotan dahil para may kaparaanan akong ipaliwanag kung ano ang mga ginagawa ko at mahikayat kita na sundin mo ang ginagawa ko. Ngunit ang mga huwad na propeta at huwad na mga guro ay sila'y mapapahamak, at kung tayo susunod tayo sa kanilang kapamakan. So ang mga maling aral, ang kanilang mga maling aral, ito ay para mahikayat na sa kanilang mga kahalayan at sa kagustuhan ng ang nasa ng kanilang laman. So maring itanong natin, ano ang gusto nilang patunayan? Anong gustong makamtan? Na hindi sila mapamunuan ng sinuman at nais nila lamang gawin ang kanilang kagustuhan. Dito sa Taludtod 3, sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matamis na pananalita. So, magkaroon ng benepisyo para sa sinumang mananampalataya, ito ang kanilang layunin. Ngunit sa pinakabuod nito, ito ang
kasakiman. Ngunit itong mga taong ito ay magaling, may mga magaling magsalita at nais lang nilang busugin ang kanilang pagiging ganid. So dito magkakaroon sila ng impact sa mga maniniwala. Ngunit ang mga taong ito ay mapapahamak. So wag natin silang sundin kapag nakilala natin si Kristo. So makikilala natin kung sila ay mga huwad na propeta o huwad na katuruan. So dito ang pangalawang talata mula talutod 4 hanggang 11. So dito ililigtas ng Diyos ang mga matutuwid. At ang mga taong walang pagpipigil sa sarili at mapagkotya ay hindi sila ililigtas. So dito marami mga halimbawa na sinabi. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Hindi din dahil sa kasalanan ng tao, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Walang nailigtas maliban kay Noah na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. So ito ay mga sa talutod 5, ang kasalanan ng mga tao na ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. At dito tinupok din ng apoy ang lungsod ng Sodoma at Gomora. Dito sa talutod 7, ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubang nagdadalamhati sa kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasaksiyan niya araw-araw abang siya'y nakatira doon. So ito ang rason kung bakit si Lot ay nailigtas. So tatalakay natin kung paano sa lungsod ng Sodoma at Gomora dito ay may mga ginawa silang mga kahalayan at hindi mga immoral na mga gawa. So ang lahat ba doon ay bakla o tumboy? Homosexual? Iniisip ko na hindi lahat. Ngunit bakit si Lot lamang ang nailigtas? Iniisip ko na hindi lahat ng tao, ngunit bakit si Lot lamang ang nailigtas dahil si Lot ay iba sa kanila. At dito, si Lot ay nahirapan ang kanyang kalooban sa kasamaang nasaksiyan niya araw-araw. Nais niyang silang patigilin, ngunit hindi sila nakikinig. So, araw-araw naghihirap ang kanyang kalooban sa mga taong ito sa kasamaang nasaksiyan niya. So, sa pamamagitan nito, siya ay iniligtas. Abang binabasa ko ito, naramdaman ko na nagnanais ang Panginoon na tayo maging sensitive sa kasalanan. At ninanais ng umaasa ang Diyos na ang henerasyon ay magiging makadiyos. Ngunit sa kahuli-hulihan,
ang taong nailigtas ay bumagsak rin dahil sa maling katuruan. So dito tinatalakay natin ang mga huwad na propeta, huwad na mga guro at dahil sa kanilang kasakiman at dahil sa nasa ng kanilang mga laman at kung paano nila sunggaban at ang mga mananampalataya. So dito ang ganid ay patuloy na lumalaki. So sa unang talata ay kung paano natin ang kanyang manifestation. Ito sa mga taong ninanais na naisin ang laman, ang hilig ng laman at itakwil ang mga nasa kanilang sa mga taong matataas sa kanila. So dito sinasabi na ang pagsunod sa nais ng laman, lalo silang sumunod sa nasa ng katawan at tumamak sa kapangyarihan ng Diyos. Mapahangahas at mataas ang mga huwad na gurong binanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip nila pastangan pa nila ang mga ito. So, makikita mo ang kanilang kaugalian na sila'y walang mga pakundangan, sila'y naglalait, sila'y lumapastangan. Ibig sabihin ang kanilang mga dila ay walang kontrol, anuman ang nais nilang sabihin ay sinasabi nila. So dito, sinasabi na ang mga anghel kahit na sila'y malalakas at mas makapangyarihan, samantala ang mga anghel kaysa huwad na guro na higit na malakas at makapangyarihan, hindi gumamit ng panalait sa kanilang pagharap sa Panginoon ng sakdal laban sa mga ito. So dito ang mga taong abusando ay hindi ililigtas ng Diyos. So sa pangatlong talata, taludtod 12 hanggang 16. Ang mga taong ito ay parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila maunawaan, kaya't papatayin din sila tulad ng mailap na hayop. So bakit sila parang hayop? Dahil sila ay walang pakundangan. At sinasabi nila na alam nila ang lahat ng mga bagay. At sinasabi nila na sa COVID-19 ganito ang gawin mo at masolusyonan ang problema. Minsan sinasabi nila na bakit ginawa ng gobyerno ang ganito, ganyan. So, the way sila na magsalita ay parang sila ay mga eksperto upang maagapan o puksain ang COVID-19. Kung tatanungin mo sa kung ano ang pagkakaiba ng virus at germs, maaring hindi nila maintindihan, ngunit the way sila na magsalita ay parang alam nila ang lahat. So, ito ay mga paglapastangan sa mga bagay na hindi nila talaga naunawaan. At sinasabi nila minsan ang mga opisyalis natin sa gobyerno, sila ay mga tanga, bakit ganito ang kanilang ginagawa? So ngayon inilarawan ko kung paano sila magsalita ang mga taong ito. O maaaring sabihin nila na hindi dapat nila ginawa ito, dapat ganito, ganyan.
So ito ay kalapastangan sa mga bagay na hindi nila lubos na intindihan at nagkakaroon ng mga malaking problema. So, makikinig tayo dahil minsan nararamdaman natin na ganito din ang ating kaisipan na may problema ang gobyerno. So kung ako ay isang taong puno ng ganid, ako'y mahila ng isang leader na puno ng ganid. At kung ako'y mapaglapastangan, so gusto ko rin ang mga taong may ganitong ugali. Kaya nga, dito sa Taludtod 13, pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba, ang kaligayahan nila ay ang hayaang magpasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa sila sa inyong mga salsalo, ngunit kahiyaya at kasira ang puri ang kanilang ginagawa. So sa una, ito ay sinasabi ang mga huwad na guro, ngunit sa Taludtod 15 ay ito ay ang huwad na propeta na lumihis sa matuwid na landas at naligaw. Tinurara nila si Balaam na anak ni Beor na nagpalaga sa pera, sa bayad, sa paggawa ng masama. So gaano sila kaganit sa pera? Papapalaga nila sa pera. Ang pagmamahal nila ay total commitment sila sa pera. Kapag binigyan mo ako ng pera, kaya kong iwaksi ang lahat para sa pera na yun. Pwede ako maging talikuran ng aking mga kaibigan at kung sino mang relasyon ko upang makakuha ng pera. So mga tao ito ang kanilang pag-ibig ay nasa pera. Ito ang pamumuhay ng huwad na propeta. So sa unang talata, na huwag nating tayo sumunod sa mga kalapastanganan o sa pagpasasa sa nasa ng laman, ang pera. Sa susunod na talata, sinalaysay upang maintindihan natin ang kapamaraanan, ang pamumuhay ng mga huwad na guro at mga huwad na propetang ito. Sa Taludtod 17, ang katulad nila ng mga huwad na guro ay batis na walang tubig, mga ulap na itinataboy ng malakas na hangin. So, pagkakita mo ng batis, kita mo na may batis ngunit walang tubig. So, ito ay huwad na katauhan. Iniisip mo na ito ay batis ngunit ito ay isang hukay lang. Ang original na layunin ng batis ay para makainom ang tao. Ngunit ito ay isang hukay lang na mapapasama ang tao. So ganito katulad ang mga huwad na guro, dahil ang sino mga susunod sa kanila ay malalaglag sa bitag. So dapat ito ay batis na makapagpatid ng uhaw, ngunit dito ay naging bitag para sa mga tao. At ulap na itinataboy ng malakas na hangin. So hindi din madidiligan ang tao, hindi din madiligan ang lupa, katulad sila ng mga manipis na ulap. At tinatakpan pa nila ang sikat ng araw. Ito ang pagkaka-describe sa mga huwad na guro sa Taludtod 17.
Mayayabang sila kung magsalita. Ngunit wala namang kabuluhan ang kanilang sinasabi. Ginamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang nagsisimula palang lumayo sa mga taong namumuhay sa kalikuan. Ipinangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Sapagkat ang mga taong ito ay alipin ng anumang hindi nila makakaya ng pagtagumpayan. So ang mga wad na propeta, ang wad na guro, nung simula ay sila ay nasa tama, sila ay sa katotohanan. So magagawa nilang sabihin kung ano ang nasa kanilang mga puso. Ngunit wag tayong mahikayat. Ngunit paano natin malalaman na mali ang kanilang sinasabi? Maano natin malalaman kung ang kanilang sinasabi ay katotohanan o hindi? Hindi lamang sa kanilang mga salita tayo titingin, ngunit sa kanila paano sila mamumuhay dahil sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga gawa ay makikita. May papakita kung anong klase sila. So, hindi mo na kailangan gumamit ng isang particular na kapamaraanan upang makita, maintindihan o makilala mo sila. Kagaya ni Jesus, sinabi niya na wag kayong maloko ng mga Pariseo. Ang kanilang mga sinasabi ay tama, ngunit ang kanilang mga buhay ay hindi. Huwag kayong manlinlang dahil sa ang magandang puno ay namumunga ng magandang bunga at ang masamang puno ay nagbubunga ng masamang bunga. So, gusto nilang manlait. Gusto nilang ang magsalita ng mga bagay na hindi nila alam. Gusto nilang magpasasa sa laman, lagi silang lumapas, may mga lapastangalan sila. At gusto nila ang mga pansariling hilig ng laman. So walang masama kung lagi kang kumakain o nasa mga pagdiriwang, ngunit ang sobra nito ay hindi tama. Tulungan nawa tayo ng Diyos na mas makilala pa natin ang mas malapit si Jesus, upang mas makilala natin si Jesus. At kung tingnan natin ang mga huwad na guro at ang mga huwad na propetang ito, ay makikita natin na ang kanilang huling hantungan ay ang kapahamakan. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Hallelujah. At dito tayo nagtatapos sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Papasok po tayo sa pagtugon sa kanyang salita. Maraming salamat po sa ating pakikinig.